Okay guys, papakilala ko naman kayo dito sa isang napakapoging German Shepherd na ito. Ayan, anong pangalan niya, bro? Si Kosa po. Kosa? Opo. Ayan, si Kosa, isang German Shepherd. Ayan, so ilang taon na ito? Magti-3 na po siya. Magti 3 years old. And kaya dinala dito, ito trainer natin si Sature. Anong ginagawa mong training sa kanya? Behavioral po. Sinosocialize ko po siya sa ibang dogs kasi po aggressive po siya o matapang sa ibang aso. Wala po siyang pinipili. Malaki man o maliit. No? Oo. Aggressive siya sa lahat ng klaseng aso. Nung dumating siya dito 2 weeks ago na, no? Ay lahat ay gustong sugurin, tama ba? Talaga, opo. Meron na siyang ibang muntik makagat na kukontrol lang namin. Muntik na makagat yung ibang aso dito. Pero ngayon, anong ginagawa mo? Ba't kasama itong si Habagat? Ito aso po natin to na may nakakuha na under ng Super Dog Factory program. Anong ginagawa mo? So sinasanay ko po sa training na may nakikita siya palaging aso para mawala po yung kanyang aggression. Ayan, so sinosocialize ni Sature sa mga ibang asong itong si, ano ulit pangalan? Kosa. Kosa? Ba't kaya Kosa ang pangalan? Parang mga preso yun, di ba? Yung mga nakakulong. Kosa. Kosa. Ayan, si Kosa. So, sinosocialize siya dito kay Habagat. Isang Belgian Malinois naman na puppy. Anak to ni Bukol, di ba? Opo, anak din ni Bukol, anak ni Logan, nasa bahay. So, ito, parang apo ko na sa tuhod. Ayan, so meron na ba ibang may-ari nito? Anong training naman ito si Habagat? Advanced po ito siya. Advanced obedience. Ayos, advanced obedience pala yan. Maganda ang future nito dito sa Manalo Canine University. Ito naman ay basic obedience with behavioral modification. And balita ko, sikat daw ang may-ari nitong si Kosa. Opo, kay si Sino? Sir Giro po Tejero. Shoutout po sa inyo, sir. Gino Tejero. Giro po. Giro Tejero. Opo. May 3 million followers sa Facebook. Na director ba ng mga para po siyang ano po palang filmmaker sila, parang ganun. Producer. Mga indie films. Hindi naman yung mga bomba. Hindi po. Wala, Cinematic. Cinematic films. Oo. Ay, salamat po Sir Giro sa pagtitiwala niyo sa Manalo Canine sa training ng aso ninyong itong si Kosa na napaka-pogi. Pansin ko agad kanina, naglalakad kami galing sa mga kennels ni Doc Melvin. Ayan si Doc Melvin. Dito tayo sa Manalo Resort Hotel, uwian na, alas 4 na mahigit. Mabait sa tao, so pwede ka uwakan to si Giro. Si Kosa. Good, Kosa. Oh, dumidila na siya. Very good. Ayan. Aggressive lang siya sa mga kapwa niya aso. Ayun. Kaya, sinosocialize siya. Saan yung ating dito? Saan yung ating Philippine aso dito kanina? Sinosocialize din siya dun sa ating mga salamat, ingat kayo. Sinosocialize din siya kanina doon sa ating pag-aalaga ditong Aspin/Philippine aso na si iba-iba daw ang pangalan nun. Nasa na kaya yun? Oo, pag-aalaga dyan. Mga aso yun ni Tatay Nanding. Ay, sige, ingat kayo. Uwian na sila. Si Miss Erica, yan, si Miss Steph, Sir Joaquin. Ha? CCA po niya ni Kosa. CCA ni Kosa. Ay, ikaw ba nagpasok kay Kosa? Siya nag-assist pala, si Miss Erica, nag-assist sa kliyente natin na may-ari ni Kosa. Sige, ingat kayo. So, itong si Kosa, isang German Shepherd. Alam niyo yung mga German Shepherd, napakatalinong aso nito eh. They're very intelligent dogs. And merong tinatawag na working line German Shepherds. Meron ding show line German Shepherds. And itong si Kosa mukhang pang show yata at ang linya nito, no? Parang show line ito, no? Palagay mo sa kulay pa lang, pero hindi siya yung kagaya ng ibang show line na nakadapa na yung likod na para ng mga palaka. Pero ito, maganda yung tindig ni Kosa. Ayan, no? Maganda naman yung lakad niya. Hindi siya exaggerated na ginagawang parang triangle yung angulation. So I like this dog. Maganda yung placement ng mga paa niya. Is a good dog overall. Napansin ko lang kanina merong problem sa balat sa may bandang tenga ni Kosa. Ito, ayan parang meron lang konting mga alopecia. Parang siguro may mga konting either mites or bacteria. So lang to, sabi ko babaran lang nila ng Super Dog Soap. Super Dog Soap available yan sa ating Shopee, Lazada, TikTok shops. And ngayon naka SDN na siya. SDN 42.
mas gaganda na ito ngayon lalo pa si Kosa. Ganda oh, ganda ng coat naman niya. Very shiny and walang mga kalyo. Usually guys, may mga nakikita tayo dito, may mga dogs na malalaki na merong mga parang mga malalaking ano dito, protrusions dito. Kalyo po 'yon, yung iba nagkakaroon ng elbow hygroma. Pag may elbow hygroma, may tubig sa loob 'yon dahil sa dahil sa pressure, dahil bigat nila, tapos ang ginagamit nila pantukod sa lupa ay yung kanilang mga elbows. Kaya kung gusto nyo maiwasan yung mga elbow hygroma at saka yung mga kalyo sa mga elbows, huwag nyong pahigain yung mga dogs ninyo sa matitigas na ganito, mga grounds or unfinished concrete. Oo, mas maganda kung merong carpet yung aso ninyo. Kung ayaw nyo magkaroon ng ganoon. Pero sa akin mo, wala ang problema yun. Kalyo naman yun. Lahat naman tayo may kalyo. Ay baka kayo wala naman kayo kalyo. Okay, ayan. So, after 2 weeks, maganda-ganda na daw ang naging resulta dito kay Kosa. Dahil makikita nyo naman, hindi na siya aggressive dito kay Habagat. Pero nagpapakita pa rin siya ng interest sa ibang aso no? Parang pumoporma pa rin siya no? Pagbago pa sa paningin niya yung ibang aso. Pero hindi na kagaya dati nung pagpasok pa lang niya dito na lahat ay gustong sunggabin at kakagatin niya talaga ano. Malayo pa lang Dok, susugurin niya na. Oo. Distansya 5 meters. Meron na ba siyang nakagat na ibang aso daw? Sa bahay po nila. Sa bahay nila? Muntik na po mamatay yung parang Shih Tzu po. Shih Tzu, muntik na mamatay. Or nako, Kosa. Di bale, ayusin natin 'to si Kosa. So kailangan masanay din siya kahit yung mga maliliit na aso kasi yung mga ganyang aso, baka madali niyang ma-identify yan na aso. Pero baka yung maliliit na aso, baka akala kasi nila rabbit o daga. Kaya nagkakamali sila. Kailangan lang nila matuto na yung mga maliliit na mga aso ay aso din at hindi dapat nilang kagatin. Kasi alam niyo mga German Shepherds, mga shepherd dogs yan eh. Usually, matataas talaga ang prey drive nila. And pag mataas ang prey drive nila, ibig sabihin, mga habol talaga sila ng maliliit na hayop para kagatin. Kasi ang instincts nila, kakainin nila yun kasi mga predator sila, mga carnivore sila, mga descendant sila ng wolves. And mga German Shepherds, mas close ang itsura nila sa mga wolves kaysa sa mga ibang mga dogs. Kaya in general, mas mataas ang kanilang instincts and prey drive. Ayun, so pagka dinala mo na sa bahay at ginawa mo ng pet, syempre ayaw natin yung prey drive na yun, baka makagat yung ibang kasama natin sa bahay. Lalo na kung baby, nako delikado yan. Kaya maganda, ipatrain nyo na po sa amin sa Manalo K9 at ang mga trainers natin na mahuhusay kagaya ni Sature ang mag-aasikaso po sa mga aso nyo. So guaranteed naman yun guys, no? Kapag nagpa-train kayo sa Manalo K9 University, ay may guarantee po kami na lifetime hanggat hindi pa nawawala ang aso ninyo. Pwede nyo ibalik dito for refreshing ng training. Libre na po yun. Unless syempre ipapaboard nyo ng ilang araw. Pero free refresher trainings for the lifetime of your dog kapag ka-graduate po ng Manalo K9 University. Kagaya nitong si Kosa. Eventually, kapag bumalik siya sa bahay nila, tuturuan naman yung owner kung ano na dapat gawin kay Kosa at saka yung mga hindi dapat. Tapos, minsan kasi may mga clients kami na hindi napapabayaan ulit yung aso pag bumalik sa kanila. Tapos after ilang months, ibabalik dito para i-refresh yung training. Walang problema. Free na po yon. Kaya sulit na sulit po yung training dito sa Manalo K9. Wala sa ibang ganon. May lifetime, refresher, guarantee. Garantisado po ang training dito sa Manalo K9. So yun lang po. If you want to follow our page, please do so. Please subscribe and share this video to others. Ayan po. Nakakatuwa, di ba? Mahilig ako sa German Shepherds eh. Ayan, poging-pogi. And of course, mga Belgian Malinois. Ayan, mga favorite. Ilan yan sa mga favorite dogs ko. Thank you Sir Sature. Salamat Kosa and Habagat. Ayan, uwi na rin sila eh. Thank you Inabala ko lang sila kasi sabi ko video ko lang muna yan si Kosa. Pero pauwi na rin si Sature. Thank you. Uwi na yung mga tao dito. At siguro, oras na rin para umuwi na rin ako. Tsaka si Doc Melvin. Thank you Doc Melvin Bye po. Dito tayo sa Manalo Resort Hotel. Ayan, pasyal kayo dito guys. May mga nagsuswimming doon kanina, isang pamilya. Silipin nga natin. Ay, wala na. Oo. So, break time na ngayon. Lilinisin muna yung swimming pool. And di ko alam kung merong magsuswimming mamaya. Monday ngayon eh. Kaya medyo matumal. Oh, lifeguard natin, Sir Lloyd. Uwi na rin? Okay. Kaya yan, linis-linis ng pool natin. Napakalinaw. Yan ang gustong-gusto ng mga tao dito. Napakalinaw ng tubig. At laging malinis.